Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong pinaka-latest post ng matapang nating kongresista, Kiko Barzaga. Nag-press conference ang Pangulong Marcos Jr. kanina tungkol sa create niya na Independent Commission on Infrastructure. At ito, may pahayag ang Pangulo na parang hindi nagustuhan ni Congressman Barzaga. Sinupalpal, nako, malaking sampal sa mukha. Ito ang comment ng Pangulo. If I weren't the president, I might be out in the streets with them. Meaning, yung mga nagproprotesta. So, ibig sabihin, malala. Inaamin niyang malala na ang problema sa korupsyon. Ngayon, ito naman ang buwelta ng kongresistang matapang. Sabi niya, we are marching in the streets because we believe in a better future for our country in government. The Philippines does not belong to Marcos and Romualdez. Oh, what a very strong statement against sa magpinsan. Wala sa inyo ang gobyernong ito, hindi kayo nararapat sa gobyernong ito, kayong magpinsan. In a way, ganun ang sinasabi niya eh. Grabe ang mga tirada niya sa magpinsan. Ano pa yung mga sinabi niya? Sa Pilipinas, ang kaibahan, ang presidente takot sa House Speaker. Grabe, oh. Saan ba nanggagaling ang tapang ng 26 years old congressman lang ito, ha? Ano pa? Ito, medyo naawa siya ng kaunti sa presidente. Sabi niya, please lang, wag nyo nang awayin si BBM. Dahil ang kasalanan lang naman niya is sinusunod lang niya si Romualdez. So ito pa, inaamin niya na na nung una kasi sinuportahan niya ang unity team. Sinabi niya binutuhan niya ang tandem ni BBM and Sara. Ngayon sabi niya, akalain ko naman ba, hindi ko naman alam na si Romualdez ang maging uupong presidente. So, very direct ang akusasyon na ang namamahala sa gobyerno natin is si Romualdez. Na ang Pangulo takot sa Speaker of the House. Ito, sabi niya, the Philippine government does not belong. The Philippines does not belong to Marcos and Romualdez. Ito namang pahayag ng Pangulo, pag hindi ako presidente, nasa kalye na rin ako ngayon. Ibig sabihin, legit ang hinaing na ng taong bayan. Kanina may tumawag sa akin, kaibigan ko, senior officer ko, retired general, galit na ang tao. Yes, galit na. Kaya, sa September 21, ang daming tatlong bishops sa Roman Catholic and Evangelical, Bishop Bagapuro, Bishop Gaa, Bishop Efrem Tindero, then mga pare, mga retired generals, yung grupo ng 6, alyansa ng nagkakaisang mamamayan. Grupo ito ng religious, academe, men and women in uniform, mga retired generals. Napangalanan doon si dating AFP Chief of Staff Generoso Senga, Admiral Danilo Abinoha ng Coast Guard, and then marami pang iba. Nag-commit attendance nila on September 21. Lagang buhos ang galit ng taong bayan. Again, yung text ni Congressman Barzaga kanina, o kagabi yata, several congressmen had fled the country. Natatakot na sila sa mga upcoming mga protest
Siguro, baka sunugin ang bahay nila. Ransakin, kagaya ng nangyari sa Indonesia at Nepal. So, ibig sabihin nito, galit na rin bang Pangulo dahil magprotesta daw siya? Ano kaya kung sasama na lang siya sa protesta? Para ipakita niya ang galit din niya. Okay, tingnan natin. People who reacted. Yun. 6,600 people who reacted. 3,800 nag-like. Kanino nag-like? Kay Pangulo o kay Barsaga? 1,400 ang nag-love, 1,100 ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, si PBBM ba o si Congressman. Okay, basa tayo sa mga comments. M. Victoria Narciso, more power Congressman Kiko Barsaga. Judy Bernardino, Congressman Kiko Barsaga, in the past, you are known as Congressman Kiko Meow Barsaga. But now, we call you Congressman Kiko Bolsi Barsaga. Bolsi, yung may bayag. Yes, may bayag ang batang kongresista na ito dahil sinabi niya na sa pakikipaglaban ko kay Romualdez, and even Marcos na ngayon, tinitira na niya ang presidente. I have counted the cost. Alam niya, delikado ang buhay niya. At sabi niya, pinagsabihan daw siya ng kanyang nanay na Mayor Jenny Barsaga ng Dasmariñas na kung pwede, huwag niyang banggain si Romualdez. At ang sagot niya, dapat someone must fight for justice for the Filipino people. Sabi niya, as a soldier, huwag kang mag-isip na ligtas ka palagi at makakauwi ka ng buhay. I have counted the cost and I'm willing to sacrifice my life for the sake of my country and my people. Wow! Nakaka-inspire. So, sige, Congressman Barsaga, ituloy nyo. Kayo na po ang boses ng mga nasa laylayan ngayon. Umaasa kami sa inyo. Arnel Karin, if you were not the president, no one will go out in the street to protest against the widespread and rampant corruption of your own government. If you were not the president, the Philippines will be peaceful and more progressive. Nabudol po tayo. Ano kaya kung ang presidente natin ngayon si Senator Lacson? Ang ganda sana, no? Or mas mabuti pa si BP Leni. Wala naniwala tayo like father like son. Yun pala very weak leader. Hindi natin pinaniwalaan noon si PRRD. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako sa among saging lakatan. So, mauna ni ang among saging lakatan nga ginaabunuhan o hapit na pod siya mamunga. So karon magahinlo mi aning among saging lakatan, among kuwaon ang mga dahon nga laya na. Makita na gyud ang among mga saging nga mga dagko na gyud, mga tag-as na. O kini na pod ang hapit na mamuso. So maayo gid nga tan-awon among saging, gawas nga hinlo, limpyo pod. Na ang akong bana nagahinlo sa among saging lakatan.
So inanion ra pag limpyo sa saging sa pagkuog daon. Para gid nga mas dali mamunga among saging lakatan. So nindot na gid nga tan-awon kay man. Ug gawas pod sa among tinanom nga lakatan nga hapit na mamunga na nanumpod mi og kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. So mao na ni ang itsura sa among kape nga isa pa ka bulan. So salamat kaayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagpananom namong kape.